Barangay Love Stories. Love Stories. Komplikado ang pagmamahal. Iyon ang alam ng karamihan. Kaya marami sa atin ang mas pinipiling wag na lamang sugalan ito. Ikaw, kabarangay, gaano ba kakomplikado ang pagmamahal para sa'yo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Kyla, 35 years old. Gusto ko lamang mag-share sa inyo na nangyari sa relasyon namin ng ex-live-in partner ko na si Luke, 40 years old. Nangyari po ito last year lamang kaya masisiguro kong naaalala ko pa lahat ng detalye. 10 taon ang itinagal ng relasyon namin ni Luke bago kami nag-decide na tapusin na. Wala namang naging third party pero naramdaman ko isang araw na ayoko na. Matagal ako nagtiis sa pagiging immature ni Luke kahit sabihin pang mas matanda siya sa akin ng 5 taon. Nanawa na lamang din ako sa mga sablay niya na wala naman siyang balak ayusin. Kinaya ko pong magpatawad at nasanay siya sa mga ganong cycle namin. Pero hindi ko na gusto ang ganong pattern kaya ako na rin ang nag-decide na tapusin na ang lahat sa amin. Nabigla siya kasi akala niya ay okay lang kaming dalawa. Noong mga nakaraang buwan kasi bago kami nagkahiwalay ay wala na kaming pinag-aawayan at masasabing tahimik ang buhay namin. Inakala niyang senyales yon na okay na kami pero sa totoo lang ay senyales yon ng unti-unti kong paglayo sa kanya. Papa Dudut. Hindi ko na noon maramdaman at mahanap sa sarili ko ang pagmamahal ko para sa kanya dahil sa marami niyang kasalanan na nagawa sa aming relasyon. Walang nagloko sa amin sa loob ng 10 taon na nagsama kami. Hindi ko na lang talaga kinayang ipaglaban pa hanggang sa dulo ang lahat dahil naisip kong deserve ko naman ng isang relasyon na mararamdaman kong safe ako at hindi puro stress ang inaabot ko. Pinaliwanag ko naman yon sa kanya noong gabing nakipaghiwalay ako. Nabigla nga rin ako na tinanggap niya kaagad. Nakahanda pa naman ako makipag-argumento kung sakaling ipipilit pa niya noon ang sarili niya. Nakahinga ako ng maluwag nang sinabi niyang naiintindihan niya ang desisyon ko. Noong gabi ring yon ay naghati na kami sa mga gamit na pinundar namin. Pati mga gamit na ibinigay sa amin bilang regalo ng mga kaibigan at pamilya. Pinagpartihan na rin namin yon. Marami kaming mga gamit na naipon sa loob ng 10 years. Napailing na nga lang ako dahil kung alam ko lamang na may hangganan pala ang pagsasama namin, sana ay unan at kumot na lamang ang binili naming dalawa, Papa Dudut. O paano tong vase na bigay ng tita Odette mo sa atin? Kanino to mapupunta? Itapon mo na lang sa basurahan yan. Grabe ka naman. Nag-effort ang tita Odette mo para ibigay sa atin to. Wedding gift nga raw niya sa atin, di ba? Akala niya dahil nagsasama tayo sa iisang bahay, kasal na tayo agad. Di ba nga nung nalaman niyang hindi tayo kasal, ang dami niyang nilabas na Bible verses para makonsensya daw tayo kasi nag-live-in tayo nang hindi pa tayo kasal. Ang haba muna ng naging litanya niya bago niya inabot sa atin tong vase. Kaya kung ako sa'yo, para wala na magpaalala ng moment na yun, itapon mo na yan. Hindi ko nga alam kung bakit tinago mo pa yan eh. Lagi mo nga nirereklamo noon na hindi match ang kulay ng vase na yan sa pader at kisame natin. Nagamit ko naman kasi tong vase nung may tumutulo sa kisame natin sa kusina. Kaya pala di mo pinamigay o tinapon. O kaya, aksidente mong nabasag. Ewan ko pero gusto ko lang ding itago kasi… wala pala. Bakit gusto mo itago? Bigyan mo naman ako ng closure para dyan sa vase na yan. Naisip ko lang kasi baka magandang paalala tong vase para ma-inspire tayo na
Magpakasal na rin balang araw. Ah, so naisip mo rin yung mga sinabi ni Tita Odette sa atin. Pumasok din pala sa utak mo yung kasal. Siyempre naman naisip ko yun. Ikaw ba namang tanungin lagi ng mga tao sa paligid mo kung kailan tayo magpapakasal eh? Nasa atin lagi ang spotlight lalo na tuwing Pasko. Habang nilalantakan ng mga kamag-anak natin yung spaghetti na handa natin. Habang nilalantakan nila personal na buhay natin. Tama. So, kanino nga mapupunta yung vase? Ibibigay ko na lang sa katrabaho ko na atat magpakasal kahit wala pang boyfriend. Para mas lalong maging atat. Oo, yung parang kinikiliti yung puwet. Ganun na lang gawin natin. Yung mga gamit na binigay sa atin na di naman natin magagamit o di na natin gusto, ipamigay na lang natin sa mga kakilala. Yung malayong kakilala sana para hindi na natin makita. Grabe ka. Ayaw mo na ba talaga magkaroon ng alaala sa relasyon natin? Kahit ayokong maalala ang relasyon natin, nakadikit na yun sa akin. Mas makakatulong kapag hindi natin makita yung mga gamit na ipamimigay natin. Ikaw naman sineryoso mo agad yung sinabi ko. Bakit hindi ba dapat? Ay, ipagpatuloy na nga natin tong ginagawa natin para matapos na yung hatian. Sa'yo na yung sofa, akin na yung TV. Parang mas gusto ko yung TV kesa sa sofa. Ako naman ang madalas nanonood. Ginagawa mo lang pampatulog yung TV. Mas nagagamit mo yung sofa. Doon ka laging tambay lalo tuwing nag-aaway tayo. Napudpud na yung sofa sa dami ng away natin. Pero parang lugi naman ako ron. Yung TV, kabibili lang natin 2 years ago eh. Sino bang pumudpud sa sofa? Ikaw lang naman tong mahilig umupo ron eh. O sige, sa akin na yung sofa. Sa'yo na yung TV. Pero akin yung mga unan. Hindi pwede. Ulo kong nagpalambot na mga una na yun. Lahat na lang sa'yo. Bigyan mo naman ako ng akin. Sa'yo na yung tasa at coffee maker. Aanin ko naman yun, hindi naman ako nagkakape. Alam mo namang acidic ako. Sabi mo bigyan kita ng sayo. O sa'yo na yung mga yun. Yung magagamit ko naman. Alam mo, sige na nga, sa'yo na yung TV at unan. Sure ka? Baka naman masama loob mong ibigay sa akin yung mga yun ha. Ayoko sumakit tiyan ko. Sa pagkain lang nag-work yung sakit ng tiyan kapag masama ang loob nung nagbigay. Ah, akala ko nag-work din sa TV. O sige, ganito na lang. Sa'yo na yung mga unan. Oo, akala ko gusto mo yun. Naisip ko lang kasi ikaw yung hirap makatulog sa ating dalawa kapag hindi maganda yung kutson at unan. Kaya sa'yo na lang yung mga yun. Para mahimbing ang tulog mo. Papa Dudut, may kurot noon sa puso ko nang maalala ni Luke ang hirap ko sa pagtulog. Hindi kasi matandain si Luke sa mga detalye tungkol sa akin lalo na sa relasyon namin. Yun ang madalas naming napag-aawayan noong kaming dalawa pa dahil kahit birthday ko ay hindi niya maalala. Sa loob ng 10 years, ako lagi noon nagpapaalala sa kanya kung kailan ang birthday ko. Samantalang siya kahit mismong oras ng kapanganakan niya ay naaalala ko. Marami pa kaming pinaghatiang mga gamit, madaling araw na kami natapos. Alanganin pa akong itanong noon sa kanya kung gusto niyang magpalipas na lamang ng gabi sa bahay o itutuloy niya ang planong makitira muna sa kanyang kapatid. Hanggang sa siya na mismo ang nagpaalam. Tinulungan ko siya sa pag-iimpake ng mga damit niya. Sa 10 years kasi namin, ako ang laging nag-iimpake ng mga damit niya dahil hindi raw niya kaya. Kaya sa huling beses, pinag-impake ko pa rin siya. Hindi ko alam kung dinadaya lamang ako ng paningin ko pero parang nakita ko na naluluha siya habang sinasara ko ang mga maleta niya. Pagkatapos ay tinulungan ko rin siyang ibaba ang mga maleta niya. Nabigatan ako sa mga maleta kahit magagaan lang naman ang mga damit niya. Siguro'y dahil kahit papaano ay mabigat pa rin sa akin ang pag-alis niya. 1 dekada naman kasi kaming nagsama. Normal lang siguro na malungkot kahit ako yung unang nagpaalam. Hinatid ko siya hanggang sa labas ng bahay at nakakuha naman siya kaagad ng taxi at agad ding sumakay. Hinintay ko na makalayo ang taxi bago ako pumasok sa bahay. Noon ay nanibago ako, Papa Dudut. Naging tahimik bigla ang paligid pero hindi ko naramdamang malungkot o mag-isa ko. Siguro'y dahil matagal ko nang hinihintay ang pagkakataon na yon. Nagtimpla ko ng kape at pumasok ng kwarto, naupo ako sa gilid ng kama habang nagkakape. Nilibot ko ang mga mata ko sa paligid ng kwarto namin ni Luke. Biglaan talaga ang katahimikan pero nagustuhan ko yon hanggang sa marinig ko na lamang ang malalakas na katok sa pintuan.
Nagmamadali akong buwaba para malaman kung sino yon at nang buksan ko ang pintuan ay tumambad sa akin si Luke at ang mga maleta niya. Luke, bakit ka bumalik? May naiwan ka ba? Nakalimutan? Nakalimutan ko lang sabihin sa'yo na ayoko. Anong ayaw mo? Ayoko matapos tayo. Luke, napag-usapan na natin to, di ba? Akala ko ba okay na tayo sa hiwalayan na to? Akala ko rin eh. Sa umpisa lang tayo maninibago. Masasanay din tayo. Ikaw nga parang hindi ka naman nanibago. Wala pa ata ako 1 oras na nawawala pero sanay ka nang wala ako. Saan naman ang galing yan? Sa puso ko. Nararamdaman ko, Kayla. Ayos lang sa'yo na itapon ng lahat samantalang ako, heto oh. Nilunok ko yung pride ko at bumalik ako sa'yo. Wala akong sinabing bumalik ka. Pero yun ang gusto kong mangyari. At natanong mo ba kung parehas tayo ng gusto? Sa bagay, ikaw naman tong bumitaw. Bakit nga naman pipiliin mong bumalik nakatakas ka na nga sa akin? Akala mo ba madali para sa akin to? Bakit, hindi ba? Halata namang nadalian ka. Hindi porket ako ang tumapos, hindi ako nasasaktan. Talaga ba? Parang ang saya mo pa nga eh. 10 taon tayo, Luke. Ano bang inaasahan mo? Sa tingin mo ganun kadalito para sa akin? Ano sa tingin mong mararamdaman ko sa tuwing uuwi ako mag-isa rito sa mga susunod na araw? Ano sa tingin mong mararamdaman ko kapag tumingin ako sa dating pwesto mo sa kama tapos wala ka ron? Ano? Tingin mo madaling kumain ngayon ng mag-isa? Eh di ayusin natin to. Luke, tama na. Alam ko namang nabigla ka lang. Hindi ako nabigla. O baka gusto mo lang ulit ako maturuan ng leksyon tulad noon. Ano bang nagawa ko ulit na mali para maayos ko na? Kailan mo ba talaga inayos sa mga pagkakamali mo sa akin? O tingnan mo na. Galit ka lang sa akin. Di mo talaga gusto makipaghiwalay. Tulad lang din to ng dati. Makikipag-break ka lang sa akin para ma-realize ko yung mga mali ko tapos babalikan mo na rin ako. O di ba tama ako? Oo nga. Nakikipaghiwalay ako sa'yo dati para ma-realize mong mga mali mo. Kasi yun lang ang nakikita kong paraan para matauhan ka. Kaya nga, natauhan na ako ngayon. Ayusin na ulit natin to. Pero iba na yung ngayon. Hindi, nagmamatigas ka lang. Hindi ako nagmamatigas. Luke, ayoko na talaga. Wala akong ibang gustong iparealize sa'yo ngayon. Gusto ko na talagang makawala sa'yo kasi ako naman ang may na-realize ngayon. Hindi totoo yan. Paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan pero tama na. Hindi na tutulad ng dati na tatanggapin pa kita pabalik. Kasi wala nang dapat bumalik. Okay. Aalis ako ngayon para mahimasmasan ka. Kasi galit ka lang eh. Pero babalik ako. Basta tawagan mo lang ako pag okay ka na. Look, okay na kung wala ka. Please naman. Hindi, Kayla. Magpapahinga lang tayo ng ilang araw. Tapos babalik na rin tayo sa dati. Ano bang hindi mo maintindihan sa ayoko na? Tapos na. Umalis ka na. Ganyan kadali sa'yo na itapon lahat to? Hindi naging madali pero kailangan kong gawin. Kailangan nating gawin. Umpisa na nating magpaalam for good, Luke. Please. Babalik ako. Yun ang mangyayari. Babalik ako. Wala ka nang babalikan. Hindi ko na hinintay pang makasagot si Luke, Papa Dudut. Pinagsarahan ko na siya ng pintuan. Nagmadali akong pumunta sa kwarto at doon ay nagkulong. Pinakiramdaman ko kung nakaalis na siya bago ko tuluyang pakawalan lahat ng iyak na pinigil ko habang magkaharap kami. Hindi ko maintindihan kung bakit nakaramdam ako ng guilt dahil si nanay ko siyang bumabalik-balik sa akin sa tuwing nagkakaroon kami ng away. Nasanay siya na nagkakaayos kaming muli sa tuwing pinapalipas namin ng ilang araw na hindi kami magkasama at nagpapakalma ng galit. Kaya tuloy, hindi niya naintindihan na yung pakikipaghiwalay ko sa kanya noong huli ay totoo na. May naging kasalanan din ako, kaya hindi niya sineryoso ang pagbitaw ko sa relasyon namin noon. Nakatanggap ako ng message sa kanya at ganun pa rin, Papa Dudut. Inaasahan pa rin niyang babalik ako kapag nakahinga na kami ng ilang araw. Hindi ko siya nireplyan.
pero sinubukan pa rin niyang tumawag. Blinako na siya sa lahat ng accounts ko maski na ang cellphone number niya para maintindihan niyang tapos na. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy siya sa pagpunta-punta sa bahay. Hanggang sa ako na rin ang nag-decide na pakawalan na ang apartment namin yon at hindi ipaalam sa kanya kung saan ako lumipat. Yun na lamang ang nakita kong paraan para ma-realize niyang tapos na kami. Nag-work naman yon, Papa Dudut, nagdasal na lamang ako na sana'y natanggap na niya ang gusto kong iparating. Ayokong isipin niya na paraan ko lamang yon para manipulahin siya, para ma-realize niya ang mga kasalanan niya. Gusto ko na lamang talaga noon na magsimula na lamang sa buhay ng ako na lamang mag-isa. Magsimula ng hindi na siya kasama. Yun naman talaga nag-udyok sa akin para bitawan siya kahit alam kong meron pa akong natitirang katiting na pagmamahal para sa kanya. At mula noon ay hindi na rin siya nagpumilit pa, Papa Dudut. Nalasap ko na rin sa wakas ang kalayaan na matagal ko nang ipinagdarasal. Nakawala na ako kay Luke, Papa Dudut. Nakawala na ako sa hindi magandang nakaraan namin. Nakawala na ako. Iyon ang matagal kong hiniling at napakasarap pala sa pakiramdam kapag nasa palad mo na ang lahat ng yon. Para bang ayaw mo na ulit pakawalan yon. Kahit na kailan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makalipas ang ilang buwan, naka-move on na rin ako sa hiwalayan namin ni Luke. At ramdam kong ganon din siya. Hindi na kami nagkaroon ng chance na magkita o magkausap pa. Sa palagay ko ay natanggap na rin niya ng tuluyan ang nangyari sa relasyon naming dalawa. Sa simula ng hiwalayan namin ni Luke ay sinikap kong makabawi sa sarili ko. Binili ko ang mga bagay na dati ay pinagkait ko sa sarili ko dahil kailangan kong unahin si Luke. Natuto akong mag-travel mag-isa dahil noon ay takot akong lumabas kahit pumunta lamang sa mall nang hindi kasama si Luke. Marami ako na idagdag sa buhay ko na mga bagong kaibigan na nakatulong sa personal growth ko. Bukod pa roon ay may nakilala din po akong bagong nakamabutihan ko. Walang iba kundi si Brad, Papa Dudut. Mas bata siya sa akin ng 5 taon at pinakilala lamang siya ng isang bago kong kaibigan. Ayos naman si Brad dahil madali siyang pakisabahan at marami kaming pagkakaparehas. Sinabi naman niyang seryoso siya sa akin at gusto talaga niya ako. Gusto ko rin naman siya pero parang nag-alangan ako dahil sa trauma ko mula kay Luke. Si Brad lang ang nakadate ko at nakasama ko mula noong makipaghiwalay ako. Madalas siyang natutulog noon sa bahay lalo kapag hindi naman ganon kabisi sa work niya. Lahat ng ginagawa ng magkakarelasyon ay ginagawa namin noon, pero kulang lamang kami sa label. Ako ang nag-decide na huwag bigyan ng label ang relasyon namin, Papa Dudut. Hindi pa kasi ako ganoon ka-invested at feeling ko ay hindi pa talaga ako handa. Pero may feelings naman ako para sa kanya, hindi nga lang ganon ka-intense ang nararamdaman ko sa kanya. Pero payapa ang pakiramdam ko kapag kapiling ko siya. Yun naman ang hinahanap-hanap ko dati pa lamang at nahanap ko na yun kay Brad. Pero dala pa rin siguro ng naging trauma ko kay Luke. Kaya hindi pa rin ako handang pumasok agad sa pakikipagrelasyon. Alam kong unfair yon para kay Brad pero ayoko namang dayain ang sarili ko at pumayag na lamang sa isang relasyon na hindi naman buo ang puso ko. Lagi ko nga siyang iniiwasan kapag napupunta doon ang usapan. Nung una ay ayos lang sa kanya pero nang tumagal ay parang naiinip na siya. Ready for round 2? Teka lang, hinihingal pa ako.
Habulin mo na lang yung hingal mo habang round 2 tayo. Dali na, may work ka pa mamaya. Ayun nga may work pa ako mamaya. Kung magra-round 2 tayo, lantang gulay na ako sa office. Ako na lang gagalaw. Uy, hindi na. Pahinga muna tayo. Andito naman ako buong weekend. Babawi na lang ako. Ngayon ka na bumawi habang may lakas ako. Ako kasi yung walang lakas ngayon. Kadal na lang tayo. Cuddle? Wala naman ako mapapala sa cuddle. Grabe naman to. O sige na. Pero pengin mo ng 15 minutes para makabuelo. Hinga lang ako saglit. O sige, yosi muna ako sa labas. Huwag na. Para nga makapagpahinga ka. Dito ka lang sa tabi ko. Makakapahinga naman ako na nandito ka. Ang dami namang arte nito. Okay na sa akin yung pahinga na katabi ka lang. Nox, tunog Gen Z ha. Usap na lang tayo. Anong topic? Tayo. Ha? Question. Ano bang definition ng tayo? Literal ba? Tayo, ikaw at ako, basta dalawa o mahigit pa na mga tao. Yung hindi literal. Ano bang pupuntahan ng usapang to? Papunta sa kung saan tayo. Ano? Ano ba tayo, Kayla? Anong tawag mo sa atin? Yan na naman siya oh. Sagutin mo na para di ka na nakukulitan sa kakatanong ko. Isang beses silang nasagot para maliwanagan na ako. Alam mo, sa weekend na lang tayo mag-round 2. Napagod ako bigla sa mga tanong mo. Oh, yan ka na naman. Iiwas ka na naman. Hindi ako umiiwas. Ayoko lang pag-usapan. Pinaganda mo pa, ganon din yun. Ano bang gusto mong sagot ko? Na sana merong tayo. Di naman kita minamadali na sagutin ako. Handa naman ako maghintay. Hindi ka pa nagmamadali sa lagay na yan ha? Inuunahan mo lagi ako ng ganyan. Nagmumukha tuloy na ako yung masama. Alangan naman ako yung masama. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit kailangan mo pang tanungin yan. Okay naman tayo. Walang stress. Kayla. Kumpara naman sa iba na magkarelasyon na puro lang away, toyo at third party. Pero may mga healthy rin namang relasyon na walang katoksikan. Depende na lang yan sa mapipili mo. Kampante naman ako sa sarili ko Hindi maiiwasan ang katoksikan sa relasyon. Kaya ba ayaw mong i-confirm kung anong meron tayo? Oo. O baka dahil hindi mo pa rin makalimutan ex mo? Walang kinalaman ng ex ko dito. Matagal na kaming tapos at matagal na akong hindi interesado sa kanya. Yayayain ba kita ng round 2 ngayon kung naaalala ko pa siya? Loyal ako sa'yo, Kayla. Maaasahan mong walang magiging third party. Kaya kong sumalo ng toyo. 4 na babaeng kapatid ko na pwede nang irikado sa adobo. Ano pa bang kailangan para magka-label tayo? Sabihin mo lang at gagawin ko. Susunod ako sa'yo kung yun ang magpapabili sa label natin. Ano bang meron sa label na yan? Assurance. Pasa ko sa usapang to. Yosi muna ako. Magpahinga ka na dyan. May pasok ka pa mamaya. Nagmadali akong magbihes para makalabas na ng kwarto, Papa Dudut. Iniwan ko doon si Brad at mula sa gilid ng mga mata ko ay nakita kong desmayado siya sa naging usapan namin. Nahiya na rin ako sa panggagaslight ko sa kanya. Tama naman kasi at valid ang tanong niya sa akin tungkol sa relasyon. Pero wala pa kasi akong tamang maisagot sa kanya at hindi ko buong ma-explain sa kanya na natroma ako sa relasyon namin ni Luke. Hindi ko rin kasi nakwento sa kanyang nangyari sa amin ni Luke, Papa Dudut. Pinilit ako ni Brad na mag-share tungkol sa ex ko. Pero sinabi ko na hindi pa ako ready. Nirespeto naman niya at hinayaan niya ako sa gusto ko. Hindi ko nga maintindihan kung bakit natiis ako ni Brad dahil sa dami ng issues ko. Lalo na yung hindi ko pagbigay sa kanya ng label. Hindi ko maintindihan kung bakit pinili pa rin niyang magstay kahit alanganin ako sa pagbigay ng commitment sa kanya. Siguro ay talagang nagustuhan niya ako o pwede ring na-challenge lamang siya. Matapos noong pagtatalo namin ay hindi muna nagpakita sa akin si Brad ng ilang araw. Hindi ko naman siya pinilit na lapitan ako pero aminado akong na-miss ko siya. Pinigilan ko ang sarili kong kausapin siya dahil ayaw kong bumalik sa akin ang tanong tungkol sa commitment. Hinayaan ko siyang mapag-isa at nagpatuloy na lamang ako sa dating routine ko. Hanggang isang araw ay nagparamdam siyang muli at nagulat ako kasi ready na ako kung sakaling hindi na siya bumalik. Pero nagpakita siyang muli, Papa Dudut. Natuwa ako. Hindi namin ulit na pag-usapan ang naging issue kaya natatakot ako na anytime may sasabog na naman si Brad kapag tinopak.
In-enjoy ko na lamang ang pagbabalik niya at hindi na muna in-stress ang sarili ko sa mga what if naming dalawa. Nagstay siya ng isang buong linggo sa bahay at pinagsilbihan niya ako. Doble pa kesa sa mga pagsisilbi niya sa akin noon. Nanumbalik ang saya naming dalawa sa piling ng isa't isa at nakontento ako sa ganoon at hiniling ko na sana'y makontento na rin siya sa setup naming dalawa. Papa Dudut. Ano yung naaamoy ko mula sa kwarto? Nagluto ako ng tosino. Tapos sinangag ko yung kanin sa pinaglutuan ko ng tosino. Wow! Paborito ko yan! Talaga? Ako rin eh. Kain na tayo? Di na tinatanong yan, kakain talaga tayo. Damihan mo ng sinangag yung plato ha. Dagdagan mo ng bawang. Hindi mo na kailangan sabihin, matik na yon. Di ka lalapitan ng aswang ng isang linggo sa dami ng bawang na hinalo ko. Di nga ako lalapitan ng aswang pero lalayuan naman ako ng mga tao sa amoy ng dighay ko mamaya. Gumawa pala ako ng orange juice na may konting pineapple chunks. Paborito ko rin yun. Maraming ice? Marami. Manghuhula ka ba? Paano mo nalaman na gusto ko lahat ng mga hinanda mo? Lagi ko talagang sinasabay yung tosino sa orange juice with pineapple chunks. Pangtanggal umay. Same! Kain na tayo please. Parang awa mo na. Maupo ka na. Bumili rin ako ng panghimagas natin para mamaya. Perfect isabay sa kaping barako. Anong panghimagas yan? Baka pwedeng kainin na rin natin kasabay nitong tosino. Iibabaw ko sa sinangag. Hindi pwede. Mamaya na yun. Ano nga yun? Yema cake. Gusto ko... Paborito ko rin yan. Kainin na natin ngayon please. Sure ka ba? Baka mawalan ka ng gana sa tosino. Hay nako, hindi mo talaga ako ganun kakilala. Pinagsasabay ko lahat ng kinakain ko. Hindi pwedeng ihuli ang dessert. Baka magtampo. Grabe namang paniniwala yan. Teka, kunin ko lang sa ref. Thank you. Oo nga pala. Okay lang ba kung magluto ko ng sinigang mamayang gabi? Sinigang na bango sa baboy. Baboy sana. Parang masarap magsabaw mamaya sa hapunan. Eto na yung yema cake. Thank you. Alam mo, konti na lang aampunin na kita rito sa bahay. Gusto mo rin ba ng masabaw na hapunan mamaya? Meron ka pa bang ibang sabaw dyan na nakatago? Huy, ano ba? Baka marinig ka nitong mga tosino. Mag-walk out to. Ulam ang sinasabi ko. Ano bang iniisip mo? Akala ko kasi. Pero alam mo, parang nawala yung gutom ko. Oh, bakit? Parang gusto ko munang humiga sa kama. Gusto mo rin ba? Nakakatukso naman yung sinasabi mo. Pero paano tong tosino? Pwede namang initin yan mamaya. Tayo na lang munang magpainit sa kwarto. Akala ko ba hihiga lang tayo? Bakit biglang may pa-bonus round? Sabi ko nga sa'yo, gusto ko pinagsasabay lahat para walang magtampo. Hindi naman ako dessert para magtampo. Kung sakali mang magtampo ka, kaya namang kitang suyuin sa paraang magugustuhan mo. Grabing epekto sa'yo ng tosino. Halika na nga sa kama. Kailangan na nating mahiga at mainitan. At mapagpawisan. Naging mainit ang nangyari sa amin ni Brad noong umagang yon, Papa Dudut. Kumpara sa lahat ng mga nangyari sa amin ni Brad ay mas nasatisfy ako noong araw na yon. Hindi ko alam pero nahanap ni Brad ang lahat ng parte ng katawan ko na kailangan ko ng ekstrang kiliti. Aminin ko noon na sa mga unang encounter namin ni Brad ay hindi ako satisfied. Parang may kulang lagi. Hindi ko naman syempre sinabi sa kanya dahil baka ma-offend siya. Kaya nga lagi ako nagre-request noon ng round 2 dahil lagi akong bitin sa kanya. Pero ibang nangyari noon, ibang Brad ang naramdaman ko. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lamang niyang ginalingan. Hindi na tuloy ako huminga or humingi pa ng second round dahil nakontento na ako sa una. Nakatulog na nga lang ako dahil sa sobrang pagod. Nagising na lamang kami makalipas ang isang oras na mag-ayakap na akala mo'y nasa isang honeymoon. Yun ang unang beses na niyakap ko siya dahil hindi ko talaga gustong magpakadel sa kanya noon. Pero after naming mag-ano ng time na yon ay parang nagbago ang lahat.
Hindi ko alam pero nadala din siguro ako marahil ng mga ginagawang effort ni Brad. Lalo na yung pagluluto niya para sa akin. Kaya naging ganong ka-intense ang love making namin. Namiss ko kasi yon dahil minsan ay ginawa na sa akin lahat yon ni Luke. Oo, Papa Dudut. Lahat ng mga ginawa ni Brad sa akin ay nagawa na ni Luke noong kami pa. Kaya hindi ko maiwasang maalala si Luke dahil sa mga yon. Nakaramdam ako ng lungkot dahil naalala ko ang nakaraan namin ni Luke dahil sa mga ginagawang effort ni Brad. Parehas na parehas kasi sila ng mga ginagawa para ma-inlove ako sa kanila. Kaya natakot ako na baka mahulog na rin ako ng tuluyan kay Brad kung magpapatuloy siya sa mga ganong klase ng effort. Yun pa naman ang mga kahinaan ko. Lalo na yung paghahanda ng mga pagkain at performance. Napaisip ako. Baka bigla kong maibigay kay Brad yung label na gusto niya. Pero may parte pa rin noon ng puso ko na umaatras. Kahit panalo na ang tusino at performance niya, nang kaming dalawa lamang ang magkasama. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagpatuloy si Brad sa mga effort niya para sa akin. Lagi niya akong inaaya noon na mag-date sa mga park at iyon kasi ang nakahiligan ko. Yung maglakad-lakad sa park habang kumakain ng ice cream at ng isaw. Nasiyahan ako kasi marami pala talaga kaming pagkakapareho. Nagbaligsahan pa nga kami sa pagkain ng isaw. Grabe ang saya ko noon sa piling ni Brad at pakiramdam ko ay konting tulak pa ay mai-inlove na ako ng tuluyan sa kanya. Yun naman ang kinakatakot ko kasi hindi pa ako handang magmahal muli. Wala pa kasi kaming 1 taong hiwalay ni Luke noon, kaya pakiramdam ko nag-cheat ako sa kanya. Wala naman akong feelings kay Luke noon, yun naman ang sigurado ako, pero hindi pa ako handa na ma-inlove muli. Masyado ko naging masaya sa pagmamahal ko sa sarili ko noong mga buwang naghiwalay na kami ni Luke, kaya naging selfish ako na huwag ibigay muna sa ibang pagmamahal ko. Sa loob pa naman kasi ng 10 taon na mas inuna kong mahalin ang iba kesa sa sarili ko ay maintindihan niyo ko kung bakit binakuran ko na ang puso ko. Nahiya nga ako kay Brad dahil hindi niya deserve na bitinin pagdating sa relasyon. Swerte na nga akong matatawag dahil merong isang katulad noon ni Brad na handa akong mahalin ng buo at walang kondisyon. At dahil doon ay nag-overthink na naman ako. Kapag pinalalim ko pa ang nararamdaman ni Brad para sa akin ay mahihirapan na siyang makawala pa sa pangarap na maging kami. Natakot ako na baka ang maging resulta noon ay pagkamuhin niya sa akin. Kaya naman bago pa kami mahulog ng tuluyan sa isa't isa ay iniwasan ko na siya. Lagi na lamang ako nagdadahilan noon na hindi ako pwede sa tuwing nakikipagkita siya. Hindi na rin po ako nagre-reply sa mga messages niya kapag nangungulit siyang kumustahin ako. Hindi ko kasi direktang masabi sa kanya ang totoo pero hiniling ko na sana'y makaramdam siya na para rin sa kanya yung ginagawa ko. Kaya lang sa pag-iwas ko noon sa kanya ay mas lalo siyang nagpumilit na lapitan ako. Mas lalo kong naudyukan ang nararamdaman niya para sa akin. Mas lalo siyang nagtanong at mas lalo siyang ginanahang komprontahin ako, Papa Dudut. Brad, anong ginagawa mo dito? Nagulat ka ba? Malamang. Wala kang pasabi na pupunta ka rito sa bahay. Anong inaasahan mo? Inaasahan ko makakaisip ka ulit ng dahilan para pagtakpan ng kasinungalingan mo. Brad, please. Sinabi mo sa akin na out of town ka, kaya di ako pwedeng pumunta rito sa bahay mo. Oh, anong ipapalusot mo ngayon? Sumama ang pakiramdam ko kaya hindi ako natuloy. Please naman, Kyla. Pagod na ako sa mga dahilan mo. Yun naman ang gusto ko eh. Mapagod ka na para tama na. Ang labo! Ang ayos natin noong nakaraan. Ang saya mo nakasama ako. Tapos bigla ka nalang iiwas? Ano bang ginawa ko sa'yo? Wala.
Umalis ka na, gusto ko nang magpahinga. Hindi ako aalis hanggat di mo sinasabi sa akin ang totoo. Wala kang mapapala sa akin, hindi ako sasagot. Ang hirap mong mahalin, Kayla. Ang hirap. Alam ko, kaya nga dapat umiwas ka na eh. Hindi ko alam kung bakit humahabol-habol ka pa rin. Alam mo naman pala na mahirap akong mahalin. Kasi mahal na talaga kita. Hindi mo ba yun makita? Di mo ba nakikita lahat ng effort na ginagawa ko para sa'yo? Hindi ko sinabing mag-effort ka para sa akin. Huwag mo akong sisihin kasi ikaw ang may gustong mag-effort. Kasi gusto kong maging masaya ka, kaya ako ginawa lahat yun. Masama pa rin ba ang dating nun sa'yo? Masama kasi hindi ko naman sinabing gawin mo. Tapos ngayon isusumbat mo sa akin yan? Hindi ako nanunumbat. Gusto ko lang makita mo kung gaano kita kamahal. Ang hirap mo namang makaramdam. Para kang bato. Kung alam mo lang ang pinagdaanan ko, maiintindihan mo kung bakit ako naging ganito. Alam ko kung bakit ka ganyan. Hindi mo alam. Walang nakakaalam. Huwag kang mag-assume, Brad. Alam ko ang nangyari sa inyo ni Luke. Luke? Sorry. Anong alam mo tungkol kay Luke? Kayla, Anong alam mo tungkol kay Luke? nakilala ko siya dati. Katrabaho siya ng kapatid ko. Brad, sabihin mo sa akin lahat. Sabihin mo lahat. Hindi na. Next time na lang natin pag-usapan. Hindi! Sabihin mo ngayon! Nalaman niya na nagde-date tayo. Nagkataong nagkita kasi kami minsan. Nabigla siya nung una, pero sabi niya okay lang daw. Kasi deserve mo naman daw na magmahal ulit. Tapos after nung away natin nung nakaraan, nakipagkita ulit ako sa kanya. Ano tong ginawa mo, Brad? Bakit kailangan mo pang isali si Luke dito? Desperado na ako noon, Kayla. Intindihin mo naman. Hindi kita mabasa eh. Wala akong alam sa'yo. Hindi ko alam ang gagawin ko para mahalin mo rin ako. At kay Luke ka lumapit para manipulahin ako? Tinanong ko lang naman kung paano ka nahulog sa kanya. Sinabi niya lahat ng naaalala niya. Ginawa ko lang naman yun para mapasaya kita eh. Kayla, I'm sorry. Isasara ko na tong pinto. Umalis ka na! Kayla, please. Umalis ka na! Nagalangan si Brad na umalis. Kahit na pinipigilan niya ang pagsara ko ng pinto, pinagtutulakan ko siya paalis para maisarado ko na ang pinto ko. Pabagsak kong sinarado ang pinto at wala akong pakinoon kung maipit man ang mga daliri niya at maputol. Kulang pa nga ang pagbalibag ko ng pinto para maramdaman niya ang galit ko sa ginawa niya, Papa Dudut. Naupo na lamang ako sa sahig matapos kong gawin yon. Nanghina ako dahil sa mga nalaman ko, Papa Dudut, at wala akong ibang nagawa kundi ang umiyak na lamang. Para akong niloko sa mga nangyari. Ganon kabigat noon sa pakiramdam ang mga nangyari sa akin. Nung nakabawi na ako ng lakas ay kinuha ko ang cellphone ko para i-message si Brad. Tinanong ko kung saan na nakatira si Luke at hindi nakasagot kaagad si Brad. Pinilit pa rin niyang humingi ng sorry pero hindi ako interesado, Papa Dudut. Pinilit ko siyang ibigay ang address ni Luke at ibinigay naman niya. Sinubukang tumawag ni Brad sa akin para mag-explain pero blinak ko na siya kaagad. Hindi ko pa siya kayang kausapin noon dahil sa mga nangyari. Hirap akong magpatawad sa mga taong niloloko ako, Papa Dudut. Kaya hindi ko talaga alam kung kaya ko na silang patawaring dalawa ni Luke sa mga ginawa nila sa akin. Kinagabihan ay pinuntahan ko na ang address ni Luke. Mabilis lamang ako nakarating doon dahil walang traffic. Hindi pa ako handa noon sa mga sasabihin ko sa kanya oras na makaharap ko siya dahil nagulo ng emosyon ko ang utak ko. Ang sabi ko sa sarili ko ay bahala na. Pinindot ko ang doorbell sa bahay ni Luke at natagalan siya bago ako mapagbuksan ng pintuan. Pagkabukas niya ng pintuan ay nagulat siya nang makita ko. Blanko lang noon ang mukha ko pero basang-basa ko ang itsura niya. Alam kong alam na niya ang dahilan ng pagpunta ko doon sa kanya. Hindi nga niya alam kung ano ang uunahin noon, ang papasukin ba ako o kumustahin. Hanggang sa ako na lamang ang nag-decide na pumasok na lamang basta sa bahay niya kahit na walang paanyaya. Hinayaan naman niya ako dahil hindi rin siya makapagdesisyon kung ano ba ang gagawin sa sitwasyon namin.
Hindi agad siya nakaalis sa kinakatayuan niya. Kung hindi ko pa siya sinabihan na isarado ang pinto ay baka napermi na lamang siyang nakatayo doon. Papa Dudut. So, magkakilala pala kayo ni Brad, no? Kayla, wag mo sanang masamain. Hindi ko naman minamasama na magkakilala kayo. Pero yung ginawa niyo sa akin, yun ang wild look. Grabe! Tumulong lang ako. Tumulong o nanggulo? Wala akong balak manggulo. Kung meron man, sana dati pa. Nung una pa lang na nalaman kong nagde-date na kayong dalawa. Ginulo mo pa rin lahat, Luke. Bakit kailangan mong turuan si Brad na manipulahin ako? Hindi naman pang mamanipula yun eh. Grabe ka naman. Ikaw ang grabe. Tapos na ang parte mo sa buhay ko. Bakit kailangan bumalik ka pa at magpaka-coach kay Brad? Basketball game ba ako? Sorry kung minasama mo yung ginawa kong pagtulong kay Brad. Pero maniwala ka, gusto ko lang tumulong. Hindi mo man lang ba naisip kung gaano ka-weird yung ginawa nyo? Hindi naman yun ang intensyon eh. Pero kung sakali mang hindi ka komportable sa ginawa namin, sorry talaga. Mula sa paborito kong tosino, tambayan na park, hanggang sa kama, tinuro mo lahat sa kanya. Gusto ka lang niyang makilala at mapasaya. Kung ako yung nasa sitwasyon niya, baka ganun din yung ginawa ko. Ang dapat na ginawa mo, umiwas ka. Hindi ka na sana sumausaw pa sa nangyayari. Gusto ko lang din namang makita kang masaya ulit. Ganun na ba ako kalungkot sa paningin yung dalawa? Na kailangan nyo pang magsanib puwersa para iahon ako sa naiisip nyong kalungkutan ko? Hindi naman sa ganun. Nung nilapitan ako ni Brad, alanganin din naman akong tumulong. Alanganing makialam, hindi tumulong. Okay, edi makialam. Ay, kaya lang nung nagkwento na siya tungkol sa'yo, kung paano ka laging natatakot kapag napapalapit na kayo sa isa't isa. Pakiramdam ko may kinalaman ako dun eh. Pakiramdam ko may kinalaman yung relasyon natin dun. Wala kang alam, Luke. Huwag kang magmarunong na akala mo alam mo lahat ng nangyayari sa buhay ko. Matagal kitang nakasama, Kayla. Pero hindi sapat yun para makilala mo ako talaga. Lagi mo kang nakakalimutan ng birthday ko. Tapos ngayon bida-bida ka kay Brad para alalahanin lahat ng gusto ko? Inalala ko lahat ng alam kong nagpasaya sa'yo nung magkasama pa tayo. Huwag mo naman sanang masamain yun. Minasama ko yun kasi pang mamanipula ang ginawa niyo sa akin. Siguro para sa'yo pang mamanipula yun. Pero para sa akin hindi ganun eh. Oo, makakalimutin ako sa mga espesyal na araw ng buhay mo pati na rin sa mga espesyal na araw ng relasyon natin. Pero hindi ko nakalimutan yung mga bagay na mas importante kaysa sa mga yun. Kalokohan. Alam ko na takot ka sa mga antik na bintana at salamin. Tuwing may nakikita tayong ganun, lagi kang tumatakbo. Kasi sabi mo naging panakot sa iyo ng lola mo. Ayaw mo ng mga pelikulang may namamatay na aso. Nagagalit ka sa akin kapag hindi ko agad inalam na merong asong mapapahamak sa movie o sa series na pinapanood natin. Ang babaw ah. Mababaw siguro para sa'yo. Pero tinandaan ko lahat yun mula noon hanggang ngayon. Para ano? Para isumbat sa akin sa tamang panahon? Ito na ba yung panahon na yon? Tinandaan ko kahit maliliit o mabababaw na bagay tungkol sa'yo. Kasi sa ganung paraan ako nakakabawi pag may malalaki akong pagkukulang sa'yo eh. Pasensya na kung hindi ko yun nakita ha. Sa dinami-rami kasi na nagawa mong kasalanan sa akin, ang hirap nang makita kung paano ka makakabawi. Kaya sorry ha. Malaki pa rin ang galit mo sa akin. Alam ko. Wala na nga sana dapat eh. Napatawad na kita nun. Kinalimutan na kita. Tapos ngayon, babalik ka para guluhin ulit yung mundo ko? Wala akong balak guluhin ka. Ang totoo niyan, gusto ko ngang ayusin eh. Oo, mali nga siguro yung paraan ko, pero malinis naman ang intensyon ko. Hinayaan mo na lang sana ako. Hinayaan mo na lang din sana si Brad sa diskarte niya sa akin. Hindi ka na sana nakialam. Sinira mo lang lalo lahat eh. Gusto ko lang makabawi. Sana noon pa. Wala ka nang babawiin kasi tapos na tayo. Kayla. Pinahirapan mo lang ako lalo sa sitwasyon ko. Hirap na nga akong magtiwala at magmahal ulit. Tapos ganito pa nga abutin ko sa inyo? Ikaw ulit ang nakasira sa akin? Ikaw ulit ang dahilan kung bakit hindi ko na naman kayang magtiwala at magmahal? Bakit ba ikaw na lang lagi, Luke? Bakit?
Hindi ko na hinintay pang makasagot si Luke. Nagmadali na akong lumabas dahil naninikip na ang dibdib ko sa sobrang emosyon na nararamdaman ko. Habang nasa daan ay panay ang tulo ng mga luha ko dahil sa naging palitan namin ni Luke ng mga sinabi sa isa't isa. Nasaktan ako lalo hindi lang dahil sa pagmamanipula nila sa akin, kundi sa paghingi ng tawad sa akin ni Luke. Sa unang beses, naramdaman kong sincere ang paghingi niya ng tawad. Ang nakakasakit pa doon ay kung kailan huli na ang lahat ay saka ko pa yon narinig sa kanya. Kung kailan tapos na at wala na. Sa kanya naisipang bumawi sa mga pagkakamali niya gamit ang ibang tao at hindi siya mismo. Doon ako higit na nasasaktan, Papa Dudut, at doon ako nalito sa mga nararamdaman ko. Inakala kong wala na akong natitirang pag-ibig para kay Luke pero meron pa rin pala. Mahal ko na rin noon si Brad at inamin ko na yon sa sarili ko. Napahinto ako sa paglalakad nang ma-realize kong pareho ko silang mahal. Mas lalong nagulo ang mundo ko. Mas lalong nagulo ang puso ko. Papa Dudut, pareho kong iniiwasan ngayon sina Brad at Luke at hindi ko pa rin alam kung bakit ako sabay na nahulog sa kanilang dalawa. Hindi ko alam kung sino ang pipiliin o kung may dapat ba akong piliin sa kanila. Dapat bang si Brad ang piliin ko dahil siya na yung bago at pwede na akong magsimula muli ng bagong buhay na kasama siya? O dapat bang balikan ko si Luke dahil mas alam niya lahat ng kailangan at gusto ko? Si Brad ba na walang malalim na pagkakamali at kasalanan sa akin o si Luke na alam ang lahat tungkol sa pagkatao ko? Nalilito at nahihirapan na po ako sa sitwasyon. Pareho silang matimbang para sa akin at natatakot akong bitawan isa man sa kanila dahil baka magkamali ako. Sana'y magawa po ninyong tulungan ang problema kung ito ay mabigyan ng solusyonan sa kung ano ang magiging desisyon ko. Malaki ang tiwala ko sa inyong programa, Papa Dudut, isa ako sa mga nangungunang taga-subaybay ng inyong programa. Kaya naman isang malaking bagay na ang maibahagi ang kwento ko sa inyo. At sana sa pagkakataong ito ay mapagbigyan ninyo ako ng tamang advice sa sitwasyon ko. Muling maraming salamat po. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kyla. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1